Patay sa pamamaril sa Lobo, Batangas sa isang dating OFW. Sa Lawag City naman sa Ilocos Norte, huli cam ang pagtangay ng isang babae sa plastic bag na nakasabit sa isang nakaparadang motorsiklo. Ang mainit na balita hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Tinabihan ang motorsiklo at sinipat ng babae ang dilaw na plastic bag na nakasabit dito. Maya-maya pa, tinangay na niya ang plastic bag. Nangyari ang insidente sa labas ng isang transient house sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa caretaker ng bahay, isang tenant ang may-ari ng plastic bag na may lamang kapote at ilang gamit. Nai-report na ang pagnanakaw sa pulisya habang patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng babae. Nakahandusay sa kalsada ang isang lalaki nang datna ng mga otoridad sa Umingan, Pangasinan. Batay sa investigasyon ng pulisya na hit and run umano ang biktima. Mga sugat sa ulo at katawan ang kanyang ikinamatay. Pauwi na sana siya sakay ng motorsiklo nang mangyari ang insidente. Gustong paimbestigahan ng pamilya ng biktima kung may foul play sa insidente. Malakas po yung kutob po namin kasi kahapon po nang galing po ulit kami doon. Nagtanong po kami sa mga yung pinakamalapit po yung mismong pinangyarihan po ng aksidente ng kuya ko. Giit ng Umingan Police, matibay ang mga ebidensyang road accident ang nangyari. Ongoing pa yung namin kasi, yung backtracking namin kung anong bus. Initially parang bus ang nakasagasa na sa kanya. Sa San Fernando, Camarines Sur, 2 ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan. Sa investigasyon ng pulisya, biyaheng San Fernando ang AUV nang masideswipe nito ang isang motorsiklo. Ang nasideswipe na motor naman, nasakop ang kabilang lane ng kalsada at doon na bumangga sa kasalubong na isa pang motorsiklo. Nagpapagaling pa ang sugatang rider at ang sakay ng nabangga nitong motor. Patuloy pang kinukuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV ang mga sangkot sa aksidente. Patay sa pamamaril ang isang babae na dating OFW sa Barangay Balatbat, Lobo, Batangas. Ang sospek sa pamamaril magkaangkas sa motorsiklo. Ayon sa Lobo Police, pauwi na sana ang biktima kasama ang kanyang nanay mula sa isang klinik. Dati po kasi itong OFW, maaari po may mga naipon na pera, money involved o ano pa man, o may mga lupa sila. Pero po, yun po kasi namin possibility, pero under investigation po yan. Nagtamo ng tama ng bala sa batok ang biktima matapos malapit ang barilin ayon sa pulisya. Agad naman daw na isugod sa ospital ang biktima pero dead on arrival. Patuloy ang pagtugis sa sospek. Ivy Hernando ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.